Panginoon, bigyan po ninyo ang kabataang ito ng kapighatian sa umaga, kapighatian sa tanghali, at kapighatian sa gabi. Continue. So tayo po itutunghayan ng ating pong pagpagninilayan at ito ay hahanguin natin sa Aklat ng Roma. Ang kabanata po ay 5, mga talatang 3. Nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Pagpalay ng pagkabasa ng kanyang salita. Sa atin pong live, dyan sa screen ninyo, ay makikita nyo po yung salitang gantimpala sa pagtitiis. Talaga bang merong gantimpala sa pagtitiis? Pansinin po ninyo yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, yung sa probinsya, mga nagtatrabaho. Sila po yung mga matsyatsaga, yung mga mangingisda, di ba? Yung mga nagsasaka, nagbubungkal ng lupa, yung mga nagtatanim. Napakatsaga po nila eh. Kaya nga meron silang pagtitiis, di ba? Yung kanilang pagtitiis nagbubunga ng pagtsatsaga. Tingnan po ninyo yung mga may pagtsatsaga. Sino po yung mga may pagtsatsaga? Yung mga dumadanas ng kapighatian. Yung mga nagkaroon ng kapighatian, natututo silang magtiis. Diba? Nakakapagtiis sila ng lahat ng bagay. So Roma chapter 5 verse 3, ulitin po natin ha. Nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Kapighatian. Kasama na rito yung pagsubok, problema, suliranin, init ng panahon, init ng buhay. Isang kabataang Kristiyano ang lumapit sa isang matandang mananampalataya. Pero kung isang kabataan na Kristiyano ang lumapit sa isang matanda na sa pananampalataya. At ang sabi, maaari po bang ipanalangin na mas maging matiisin? Pasensyoso yung ibig sabihin niya. Maaari po bang ipanalangin nyo na mas maging matiisin ako? Kaya ang ginawa naman nung matagal na sa pananampalataya, yung elder of the church, nung siya ay lumuhod doon sa matanda, ipinanalangin siya. Ang sabi ng matanda at matagal sa pananampalataya, Panginoon, bigyan po ninyo ang kabataang ito ng kapighatian sa umaga, kapighatian sa tanghali, at kapighatian sa gabi. Ang hinihingi niya ay bigyan siya ng pagpapasensya, yung pagiging matiisin. Ang ginawa naman ng elder of the church ay ipinanalangin siya na bigyan siya ng kapighatian sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Inawat siya ngayon. Inawat siya ngayon. Ano ang sabi? Tika po, sabi niya. Ngunit biglang sabad ng kabataang Kristiyano, hindi po kapighatian. Sabi niya, tika po. Hindi po kapighatian ang aking hinihingi. Pagtitiis nga eh. Pagpapasensya nga eh. Hindi po, sabi niya, kapighatian, kundi pagtitiis ang hinihingi ko. Sabi naman ng elder of the church, alam ko, sabi ng matanda, ayan, alam ko nang hinihingi mo ay pagtitiis, pero sa pamamagitan ng kapighatian, natututo tayong magtiis. Yun. Kaya pala ang hinihingi, para siya ipanalangin, nabigyan siya ng kapighatian sa umaga, sa tanghali, sa gabi, ay kapighatian para matuto siyang magtiis. Kasi tama yung sabi na Aklat ng Roma. Nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Totoo yun. Natututo tayong magtiis kapag dumaranas tayo ng mga kapighatian, pagsubok, problema at suliranin. Totoo yun eh. Nagkakaroon tayo ng mga maraming kaalaman at karunungan sa mga bagay na yun. Kaya wag nating hingiin na alisin ng Panginoon yung mga bagay na kapighatian sa ating buhay sapagkat may mga mabubuti at magandang bagay na tinuturo sa atin. Ngunit alam natin na sa kapighatian na ating nararanasan, natututo tayo ng mga pagtitiis, pagpapasensya, pagtitimpi. Ibig sabihin, naliliha yung ating magandang ugali. Nagkakaroon tayo ng virtue. Ang tawag po doon, magandang ugali, magandang asal. Ayan.